Hello! Magandang araw mga kapatid. I am greeting you a blessed, happy, fruitful, and wise New Year. Praise God na tayo nakarating pa ako sa bagong taon ng 2026. Marami akong pinagdaanan ng 2025 na mahihirap. 24, 25, 26 sa aking katawan. At minsan nag-iisip ako baka hindi na ako makarating ng sunod na taon. And I praise God that I'm still here. I'm going to be 67 by June. At naway maging matatag at malakas pa ako, lalo na sa pananampalataya. Tayo manalangin. We praise Thee, O God, for the new year, for lengthening our days, our lives. Oh, that the prayer of David, that you will make us count our days, so that we will gain a heart of wisdom. Dalangin namin nga sa aming pakikinig muli ng iyong salita ay maging mga marurunong kami, maging mga tao kaming puno ng pag-unawa sa inyong mga kalooban, lalo na sa bagong taong ito, sa taon na kami ay inyong ipinararating upang maging mga matatalino. Samahan niyo kami sa aming bulay-bulay ng inyong salita, sa pag-aaral nito, lalo na sa maayos at matalinong pakikinig at pag-unawa. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang kalooban ng Diyos sa bagong taon sa atin, palagay ko ay tayo'y maging matatalino. At yan naman ang ating laging panalangin, that we will be wise, no, in the new year. Ibig sabihin na sa sige nating paglagay o pagbigkas ng mga pangako, mga pagsasabing baguhin ko na, gagawin ko na, mga tinatawag na resolution, New Year's resolution, ay bago matapos ang Enero nagkalaglagan na ang mga sinasabi. Naging hindi na tayo makatutuhanan. Ay ang ating mensahe ngayon ay pagiging makatutuhanan, no? Ang pagkamakatutuhanan sa ating bagong taon. Pagkamakatutuhanan ng Kristiyano sa salita ng Diyos sa bagong taon. Okay. Ang kalooban ng Diyos na makatotohanan tayo, at yan ang kanyang hinihingi nga sa atin, sapagkat merong mga pundasyon ng pagiging makatotohanan. Sa isip natin sa umagang ito ang pagkamakatotohanan, truthfulness ang pagiging makatotohanan sa bagong taon at sa lahat ng taon. Tinatawag tayo ng Diyos upang maging makatotohanan. Tingnan natin mga kapatid ang pundasyon, ang matibay na pundasyon na tumatawag sa atin upang tayo maging makatotohanan. Kalooban ng Diyos na tayo makatotohanan. Ngunit saan ba na pupundar ang pagiging makatotohanan? Where does truthfulness rest its foundation? Tingnan natin ang dalawang pundasyon ng makatotohanang pundasyon. Una, ang pundasyon ng makatotohanang Diyos at ang kanyang salita, no? Ang Diyos na makatotohanan at ang kanyang makatotohanang salita. Yan ang napakatibay na pundasyon natin bilang mga Kristiyano na ibig maging makatotohanan. Our desire and God's will for us that we will be truthful should be founded, and we should know our foundation of being truthful. We are called to truthfulness, and if we should be truthful,
then we should see, we should discover, we should recognize our very foundations of truthfulness. First of all, ito yung ang pagkamakatotohanan ng Diyos at kaniyang salita. Ang Diyos ay makatotohanan ng Diyos una sa lahat. God is a truthful God. God is the God of truth. Ayon sa awit 25:10, lahat ng landas ng Panginoon ay habag at katotohanan. Tingnan nyo, lahat ng kanyang landas. Anumang tahakin mo na tama, no? Sa mga katotohanan ng Diyos, landas ng ating lakbayin, ating sundin natin siya sa pagiging isang mabuting alagad. Atin siyang paglingkuran sa landas ng paglilingkod, sa landas ng pagiging ama, pagiging ina, pagiging anak, no? Lahat ay katotohanan. Sabi ng Biblia. Kaya we are founded on truthfulness in the truth. Awit 31:5, no? O Panginoong Diyos ng katotohanan. Tingnan nyo, ang Diyos ay makatotohanan. Panginoong Diyos ng katotohanan. Awit 33:4, sapagkat ang salita ng Diyos, no, ay matuwid at lahat ng kanyang mga gawa ay ginagawa sa katotohanan. Tingnan nyo, lahat ng mga gawa ng Diyos ginagawa sa katotohanan. 96:13 ng awit. Hahatulan nga ang mga mamamayan sa pamamagitan, o hahatulan niya ang mga mamamayan ng sanlibutan sa pamamagitan ng kaniyang katotohanan. Paghatol ng Diyos, makatotohanan siya. Awit 111:8, ang mga gawa ng Diyos ay naaayon sa katotohanan. Sinabi ng Psalm 111 na alamin natin, tayo magbalik tanaw sa kaniyang mga gawa, tulad ng pag-aralan natin nakalipas na linggo. Balik tanaw una sa mga pagkilala sa mga gawa ng Diyos na naaayon sa katotohanan. Totohanan yung kaniyang mga gawa. Hindi siya gagawa ng random kaagad, ganito lang ang gawin ng Diyos. Hindi. Ayon sa kaniyang layunin at mga salita niya ng katotohanan. God does work, judge things by His perfect word. So, hindi sa anumang paraan, kundi sa katotohanan. Pangalawa, dito sa una nating letter A, ang Diyos ay makatotohanan ng Diyos. Ang Diyos ay totoong Diyos. Pangalawa, ang salita ng Diyos ay makatotohanan. Ang ating pundasyon ng ating pagiging makatotohanan sa Diyos na makatotohanan at ang kaniyang salita. Awit 119:42, ang katwiran mo'y walang hanggan at ang iyong batas ay ang katotohanan. Yung batas niya mismo, kautusan, katotohanan. Yung ating mga sinusunod dapat, ang 10 utos na dapat ating sundin sa buhay ito, sa ating pagsamba, sa ating pagkilala ng ating mga magulang, sa ating pakikisama sa mga tao. Huwag gagawin ang ito, gawin ang ito. Yun ay ayon lahat sa katotohanan. Salita ng Diyos ay katotohanan. Awit 12:6-7, ang mga salita ng Diyos ay dalisay na mga salita. Itong salita na katotohanan, dalisay. Pure word, makapitong dinalisay sa horno ng lupa. Yan ang King James Version. Kung i-research mo, 700 upang maging tunay sa 1611 na King James Version, at dalisay, pure. Kaya makatotohanan siya dahil walang mali. Paano na lang ang buhay natin na Kristiyano kung ang mga translation ng Bible ay mali? Kaya huwag tayong sumunod sa mga mali na mga translation ngayon. We only have to believe on the King James Version because it rests on the textus receptus, yung pagpasa-pasa ng mga iglesia upang ipagpatuloy ang pagsulat ng katotohanan. Makikita yan sa King James Version. Okay,
Isaiah 25:1, ang mga payo nyo sa mga nakaraan ay katapatan at katotohanan. Yung mga nakaraan, yung salita ng Diyos mula sa Henesis, mga payo niya sa atin, mga salita niya sa atin, yung mga gabay niya sa atin, katotohanan lahat. Mateo 22:16, si Jesucristo yan nagturo sa daan ng Diyos ayon sa katotohanan. Tingnan nyo, Jesus Christ teaches the way of God in truth. Juan 1:17, sapagkat ang kautusan ay binigay sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang biyaya at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Katotohanan ni Kristo. Sabi ni Kristo, ako ang daan, ang katotohanan. Tingnan nyo, sapagkat siyang salita ng Diyos, siyang katotohanan. Diyan tayo mumula sa ating pagiging makatotohanan. God is a God of truth and His Word is truth. Ano pa ang hanapin natin sa ating pagiging makatotohanan? Di naroon tayo sa Diyos na makatotohanan at sa Kanyang salitang katotohanan. Pangalawang pundasyon ng pagiging makatotohanan natin sa taong ito, upang hindi tayo laging nagsisinungaling sa ating mga pangako. Makatotohanan, na pundasyon ang makatotohanan at makapangyarihang ibanghilyo at ang pagkilala nito. So mayroong ibanghilyo, tinawag itong makatotohanan at makapangyarihang ibanghilyo at kinilala ito. Yan ang pangalawang pundasyon ng pagiging makatotohanan, ang pagkilala sa makapangyarihan at makatotohanang ibanghelyo. Kasi pag makapangyarihan siya na ibanghelyo, pag makatotohanan siya, hindi naman siya kilalanin, hindi naman paniwalaan, wala. Hindi naman walang silbi. Walang silbi sa tao. Ang tao ay walang magiging mangyayari sa atin. So, biyaya ng Diyos upang makilala rin. Hindi naman natin kalooban na kilalanin yan sapagkat kanyang mga hinirang ay sila lang ang kikilala nito. Ang makatotohanang salita ng Ebanghelyo ay makapangyarihan sa mga tumanggap nito at sumampalataya. Tingnan nyo, ang makatotohanang salita ng Ebanghelyo. Yung Ebanghelyo ni Kristo, yung ginawa niya sa atin at na ipinahayag na Ebanghelyo, makapangyarihan at makatotohanang na makapangyarihan tinanggap sa mga sumampalataya. Ito yung Ebanghelyo, ipinahayag, ito yung makatotohanang Ebanghelyo, at ito'y makapangyarihan sa mga tumanggap na sumampalataya. Yan ang sabi ng Roma 1:16, di ba? Ang Ebanghelyo, ulit natin yan sa kanipas nating anniversary, na ang Ebanghelyong ito ay ating ipahayag, hindi natin ikakahiya. We should not be ashamed of the gospel. It is the power of God unto salvation. Kapangyarihan nga ng Diyos sa mga sasampalataya. Kaya kung meron pang pangyarihan sa pagligtas ng tao mula sa Diyos, sa pagligtas ng makasalanan, ay sa pamagitan ng Ebanghelyo na mga sumampalataya nito. Ayon sa Roma 1:16, sapagkat ang katuwiran ng Diyos na wala sa atin, kayo'y hinatulang makasalanan at parusahan. Di tayo maging matuwid. Ang matuwid lang ang maligtas, ngunit ang katuwiran ni Kristo ay naging atin. Pinagkatiwala niya sa atin, ibinigay niya. Yung pagsampalataya natin, kasama yung kaniyang katuwiran ay naging atin. Kaya tayo'y tumanggap nito. At ang kapangyarihan ng makatotohanan ng Ebanghelyo ay naging atin. Yung kaniyang katuwiran ni Kristo, the righteousness of God revealed in the gospel became our righteousness. That is the power. And when it happens, we become, sabi ng Biblia, tayo hindi nahahatulang maparusahan. Wala na, ang kamatayan ay naglaho.
Hindi na tayo mamamatay sa walang katapusang parusa. Ang pagkilala at pagsampalataya sa mensahe sa makatotohanang salita ng Ebanghelyo ay nagbibigay kalayaan at kaligtasan. Tingnan nyo, nung sumampalataya ka, ito'y makakapangyarihan ng Diyos. Ikaw ngayon ay lalaya. Ibig sabihin, maligtas. Ang ating kaligtasan ay kalayaan. Juan 8:32, you will know the truth. Makilala ninyo ang katotohanan. Ano yan? Ang Ebanghelyo na narinig natin. At ang katotohanan yan ang magpapalaya. Ang kasalanan ay nag-aalipin ng tao upang siya ay magiging magpatuloy sa pagkakasala. Ngunit sa pamamagitan ng biyaya ng Ebanghelyo, ang makatotohanang makapangyarihang Ebanghelyo, pinalaya tayo. You will know the truth and the truth will set you free. Yan ang kapangyarihan ng makatotohanang Ebanghelyo. Doon nag-ugat ang ating pagkamakatotohanan. Yan ang pangalawa, makatotohanang at makapangyarihang Ebanghelyo na kinilala sa pamamagitan ng pagsasampalataya. Doon sa pakikinig, sinampalatayanan at nagbunga ng paglaya, kalayaan. Yan ang kaligtasan natin. Pangatlong pundasyon ng pagkamakatotohanan, the third foundation of truthfulness is the commandment, the 9 commandment of the 10 commandments, no? The moral law. Anong pangsiyam? Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Huwag kang magsaksi ng kasinungalingan sa inyong kapwa. Di maaaring magsinungaling tayo sa harapan upang sabihin na ang tao ay ganun siya. Hindi naman. Pagsisinungaling, simple. Maraming sabihin nating sanga o paraan ng kasinungalingan at kalokohan. At yan ay hindi tayo tinawag. Yan tinawag tayo sa pagiging makatotohanan. At ang pangsiyam na law, no, ay nagsasabing huwag tayo magsaksi ng kasinungalingan. Hindi tayo mga sinungaling. Si David ay nananalangin na tanggalin mo sa akin ang daan ng kasinungalingan. Ang Biblia ay puno ng maraming salita upang tayo'y lalakad na totoo, lalakad na wasto at hindi liko at sinungaling. Ano naman ang pangalawa, ang mga makatotohanang paraan sa pagiging makatotohanan, no? Mga paraan ng pagiging makatotohanan. Kung tayo'y magbabulay-bulay ngayon sa pagiging makatotohanan sa bagong taon ng 2026, ano ang mga paraan nito? What are God's ways for us to be truthful, no? To be truthful, first, kailangan tayo ng makatotohanang pakikinig ng salita ng Diyos. Kalooban ng Diyos sa ating kaligtasan ay nagmula. Ang ating kalayaan doon nagmula sa katotohanan na ating narinig. Ang pakikinig ay napakahalaga sa ating pagiging makatotohanan. Doon nagmula ang katotohanan ng Ebanghelyo na ating natanggap. Nung narinig natin na ipinahayag sa atin, na itinuturo sa mga mangangaral, kung sino man ang nagturo sa inyo, dinala ka sa pakikinig ng mensahe ng katotohanan ng Ebanghelyo. At sa pakikinig na yon, dinala ka sa pag-unawa upang bubuhayin ka sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. At sa sampalataya nito at magsisisi ng kasalanan. Yon ang kapangyarihan ng katotohanan ng Ebanghelyo. Ngayon, kailangan tayong makinig. Makatotohanang makinig nito
araw-araw. Araw at gabi nga. Awit 1 verse 2. Oh, sinabi ng awit 1 verse 2, at ang kaniyang hangarin, his desire, is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Kaniyang hangarin ay ang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Binubulay-bulay ito araw at gabi. Pakikinig. Simple pakikinig. Pagbabasa. Kailangan tayong magbasa. Kumusta mga kapatid? Sa 2025 ang iyong pagbabasa. Kumusta ang kaalaman mo sa salita ng Diyos maliban sa pakikinig dito sa pagsamba? Araw-araw, sa paggising mo, sa pagtulog, bago ka matulog sa gabi. Sa araw-araw, kumusta ang Biblia mo? Kailangan makinig ka nito, basahin mo ito araw-araw. Kailangan, yan ang tinuturo ng Biblia. Kailangan din nating palaging nagsasagawa ng ating naririnig. Okay, kung tayo nakikinig lamang at hindi naman nagsasagawa, kasalanan. Hindi mo ba alam na ating pagsamba ngayon, nagsamba kayo, nakikinig kayo. Ngunit kapag ang salita ng Diyos na inyong pinakinggan ay iniwan mo lang sa iyong tenga na narinig ko nga at hindi naman ilinalakad, hindi naman sinusunod. Sabi ni Apostol Santiago, iyan ay pandaraya sa sarili. Hindi tayo tinawag na pakinig lamang. Sabi ng Santiago 1:22, maging tagapagsagawa tayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na nandadaya sa ating mga sarili. Yun, paano ba nandadaya? Nung narinig mo, naunawaan mo, nakita mo ang kasalanan mo, nakita mo ang mga dapat mong isagawa. Ngunit pagkatapos, sabi ni Santiago, kagaya ng nanalamin ay nalimutan agad ang pagbumuka. Yun, ikaw ay nagluluko. Ikaw ay nagiging full, no? Panluluko, pandadaya. Nagdinaya natin ang ating sarili. Ang pandaraya ay masama, mali. Pero pag tayo'y nakikinig at walang pagsasagawa, yun ang ating krimen, ang ating kasalanan. Pagsisinungaling, pandaraya sa sarili. Tinawag tayo upang isagawa ang ating mga nangarinig. Pangatlo sa pakikinig, mag-ingat sa ating pakikinig. Ang makatotohanang pakikinig, hindi lang patuloy sa araw at gabi, makatotohanan na isagawa ito. Makatotohanan tayo sa pakikinig sa ating pag-iingat. Ingat na pakikinig. Ibig sabihin, ikaw na nakikinig dyan sa aking mensahe, maingat kang nakikinig. Piece by piece, you listen, you hear. We are commanded to hear, and our hearing should be carefulness. Take heed, in sa King James Version pa. Marcos 4:24. Sabi dito, mag-ingat sa inyong pakikinig, pinapakinggan. Sapagkat sapagkat isusukat sa inyo. Anumang ang panukat na inyong gawin ay isusukat sa inyo. Ibig sabihin, anumang ating narinig lang na ginagawa, isusukat. Kung 100 ang iyong pinapakinggan ay isa lang isinagawa, yun lang ang sukat na para sa iyo. Konti. Kailangan sa bawat pakikinig natin, maaari 100% na ating talimahin, susundin, dahil isusukat ang mga sumpa, ang mga pandaraya natin sa hindi pakikinig, hindi pakikinig ng tama, sa hindi pagsasagawa. Hindi pala optional ang pakikinig. Ibig sabihin, huwag nating sabihin na makikinig, okay lang, samba lang ako. Tapos okay lang, kahit walang pagsagawa. Kalimutan ko lang yung mga turo ni pastor. Kalimutan ko lang yung mga aral. Kahit pa magsamba naman ako linggo-linggo. Hindi yan ang kalooban ng Diyos sa iyo at sa akin. Tinawag tayo sa pagsunod, sa pananampalataya. Sunod ng sunod. Bawat pakikinig, isagawa. Yan ang awit ni David. Sabi niya, I delayed not to keep your word. Hindi ko patagalin
na susundin ang iyong mga salita. Susundin ko kaagad. Sabi niya, yan din ang tawag sa atin. Okay. Mag-ingat sa ating pakinig. Ang Hebrew 2:1, dapat bigyan natin ng higit pang, pag-ukulan natin ng higit pang pansin ang ating mga bagay na naririnig. Higit pang pansin upang hindi ito daraan ng lang walang silbi, sabi ng Biblia. Pangalawa, sa pakikinig, sa pagiging makatotohanan, tanggapin ang salita ng Diyos na tunay na makatotohanang otoridad. Ulitin, tanggapin, gaya ng pakikinig mo ngayon, tanggapin ang salita ng Diyos na tunay na makatotohanang otoridad. Ito ang pasalamat. Ito ang salita ni Pablo sa mga taga Tesalonica. Sinabi niya sa 2:13 ng 1 Tesalonica. Sabi niya, mga kapatid, walang humpay ang aking pagpapasalamat sa inyo sapagkat noong tinanggap ninyo ang mga salita na ipinangaral ko sa inyo, ay tinanggap ninyo. Sabi niya, hindi bilang salita ng mga tao, kundi tulad ng katotohanan na salita ng Diyos na mabisang gumagawa sa inyo. Ang pasalamat niya sa taga Tesalonica na matibay na dinatnan ng Ebanghelyo na makapangyarihan mula sa Espiritu ng Diyos. Sa kapagtanggap nila, kinilala nila ito, hindi salita ni Pablo ng tao, kundi tulad ng katotohanan, truth, katotohanan na salita ng Diyos. Kaya ano nangyari? Mabisang gumagawa sa inyo na sumampalataya. Yun. Pag walang bisa ang salita na magsasagawa sa ating puso na tayo palakasin, na tayo lalago, hindi otoridad ang salita, hindi makatotohanan ang tinanggap. Kaya dapat makatotohanan ang ating pagtanggap ng salita bilang otoridad. Yan. Ayon sa 1 Tesalonica 2:13. Pangatlo, magsalita tayo sa Diyos at sa tao na makatotohanan. Pangatlong paraan ng pagiging makatotohanan, we speak with truthfulness. Magsalita tayo ng makatotohanan sa Diyos at sa tao. Paano tayo magsalita sa Diyos? Panalangin natin. Tayo magsisisi sa ating kasalanan. Nagsasalita tayo, Panginoon, hindi ko na ulitin. Panginoon, tulungan mo ako na ang katigasan ng ulo ko ay matuto na ako na hindi ko na ulit-ulitin itong dati kong ginagawa. Di ba? Nagsasalita tayo sa Diyos. Nakikipag-usap tayo. Sa kapatid naman, sa asawa, sa anak, nagsasalita tayo. Nagsasalita. At ang utos ng Diyos sa Mateo 5:37. Anong sabi ng Mateo 5:37? Ngunit kailangan na ang inyong pananalita ay oo kung oo, at hindi naman kung hindi. Sapagkat anumang higit pa rito, anong higit? Ay mula sa masama. Yun. Yun ang hatol ng kasulatan sa ating pagsasalita sa Diyos man at sa tao. Kaya gawin natin ang ating oo na oo. Oo, Panginoon, tuparin ko, maging matapat na sa aking pagbabasa ng salita. Oo, Panginoon. Mamaya kalimutan mo na naging hindi. Ang oo mo'y naging hindi. Ano mang higit nito mula sa masama. Meron ka namang hindi. Hindi na, Panginoon, hindi ko na ulitin yan. Hindi na ako magsinungaling. Hindi na ako magyayabang. Hindi na ako magtatamad. Mga hindi mo, ay dapat hindi. Mamaya naging oo na naman, naging tamad ka na naman muli. Anong sabi ni Jesus? Ano mang higit nito. So kung mabaliktad, ang oo mo maging hindi, at hindi maging oo. Kaya anong hatol yan ng Diyos? Kasinungalingan. Hindi pagiging totoo.
hindi makatotohanan. Kaya, ikaw na'y loyal, hindi na sa Diyos, sa diablo na. Kakatakot pala ang pagsisinungaling because we become loyalist of not God but of the devil. Yan naman. Kaya, manalangin tayo na gawin ng Diyos sa atin ang ating hinihiling. Pangapat na pagiging makatotohanan, manalangin sa katotohanan. Ayon sa awit 86:15, teach me thy way, O Lord. Nanalangin si David, I will walk in thy truth. Teach me thy way. Turo mo sa akin ang daan, Panginoon, ang iyong daan. At lalakad ako sa inyong katotohanan. Ang daan nating lalakaran ay katotohanan. Totoo, tama. Salita niya. Yan. Doon tayo dalhin sa salita niya. Turuan niyo ako, Panginoon. Paano tayo turuan? Sa sarili mong aral? No. We only are to walk in the truth of the gospel, the truth of the Word of God. Yan, manalangin tayo. Kaya maraming panalangin sa Bible na tungkol sa salita ng Diyos. Mga panalangin ni Pablo, panalangin ni David, panalangin ni Moses, panalangin ni Daniel, panalangin ni Jesus, panalangin ni Pablo. Ayon sa salita ang ating panalangin. Yan ang panalangin din ayon sa Espiritu. Pray in the Spirit, and that is praying in the Word. Kaya kung anumang mga tinuturo ng salita, panalangin natin yan. Panalangin natin na tayo maghayag, magturo ng salita. Yan, tinuro din ang salita, di ba? Sabi ni Pablo, ipanalangin ninyo ako na bawat pagbigkas ko ng Ebanghelyo ay maging matapang ako upang hayag ko ang tama. Ayon sa salita, yun ang ating panalangin. Katapusan, sa pagiging makatotohanan, sumamba tayo ayon sa katotohanan. Siguro mas marami pa dito ang dagdag, pero hanggang dyan na lang tayo. Ang ating pagsamba ng mga Reformed believers ay ayon sa katotohanan. Tinatawag itong regulative form of worship. Hindi natin dagdagan ang sinabi ng kasulatan tungkol sa pagsamba. Kaya ang ating pagsamba ay umaawit ng salmo. Katotohanan yan. Worship God in spirit and in truth. Sa katotohanan. Kaya ang ating mga kanta ay katotohanan ng salmo. Salamat kami sa Diyos dito sa Cebuano ngayon kasi gumawa kami ng 70 plus na salmong Cebuano. Sana kayo dyan, dagdagan ninyo. Kung mayroon kayong panahon, maggagawa kayo ng salmo ng Tagalog. Dito sa amin sa Cebuano, ginawa ko 75 na ata, 72. Ganon. At gumawa ko ng bagong publishing. Yan mga kapatid ang ating mensahe, pagka makatotohanan. Tinawag tayo ng Diyos na maging makatotohanan dahil sa Diyos na makatotohanan at ang kanyang salita na makatotohanan. Pangalawa, makatotohanan tayo dapat sapagkat ang makatotohanan at makapangyarihang Ebanghelyo ay kinilala natin na katotohanan. You will know the truth, and the truth shall set you free. At ang kautusan, pang siyam, na huwag tayong sasaksi ng kasinungalingan. Katotohanan lang dapat. Yan ang pagiging makatotohanan. Kaya ang mga paraan na pagiging makatotohanan ay kailangan ng ating buhay sa ating pagkikinig na makatotohanan, sa pagtanggap ng salita ng Diyos bilang otoridad at hindi salita ng tao, na maging makatotohanang pagtanggap sa otoridad na ito na hindi salita ng tao. Mabisang gumagawa sa atin. Magsalita tayo sa Diyos at sa kapatid, sa kanino man ng makatotohanan. Manalangin at magsamba ayon sa katotohanan. Yan ang kalooban ng Diyos sa 2026 upang hindi babagsak sa paglimot ang ating mga sasabihin sa Diyos. Tayo manalangin. Panginoon Diyos, kahabagan niyo kami.
Linisin niyo kami, patawarin niyo kami sa aming mga pagsisinungaling sa hindi pagiging makatotohanan sa maraming paraan. Naway ang aming banggitin na mga pangako, mga sasabihin sa inyo ay aming tutuusin, aming gagawin, aming isagawa sa araw-araw. Maaari naman kaming magkasala, magkamali. Ngunit turuan niyo kaming makatotohanang ayusin ito sa pamamagitan ng pagsisisi. Gawin niyo sa amin, Panginoon, ang nararapat sa inyong salita upang kami maging mga makatotohanang mga mananampalataya. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa lahat mga kapatid, happy, blessed, wise New Year.